Yung tanong ni Sister Linda, parang ganyan din. Pyramid. Pyramid. So, ito yung tawag dito is echelon. Echelon, yung ano. Echelon. God. So, ibig sabihin ng echelon, merong hindi mo kamali, siya yung nasa pinaka, ano tawag dito, pinakamataas. Cupping. Top, on the top. Yan ang echelon, o yung pyramidic na echelon. Ibig sabihin yan, it's tawag dito yung signing of authority. Changing of authority. Part. Meron, gusto natin yung Bible. Hindi ko ubusin ng paliwanag, pero gusto ko magpaliwanag din kayo. So, buksan niyo yung Book of Revelation. Chapter 20. Book of Revelation. Chapter 20. Hindi, para hindi na ako magsaing mamaya. Sandukan natin. Mamaya. Sinanib ba ko? Ay, para. Hindi, uulit niya. Hanapin nyo sa chapter 22 o 21 ata. Yung cube. Square, fourth square. Revelation pa sa Revelation. 2022. Chapter 21 to the 22. 21:16 Pastor. 21:16 yung cube, fourth square. Yes. Pakibasa na. 4:16. And the city Kahit gamit lies. ng mic. Dinig po ako Just dito. 4 square po ba, Pastor? Fourth square. 16, 21:16. And the city lieth fourth square, and the land is as large as the breadth. Breadth? Ano po? Basa. Tama. Ulitin ko po. Breadth. And the city lieth fourth square, and the land is as large as the breadth. Breadth. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. Pagkatayo. Sa Tagalog ba ba tayo? Sige, Tagalog pwede Ako mo. pa kasi. Ito, maganda. NIV. 16. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwag. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 stadyo. Ang haba at ang luwag at ang taas ito ay magkakasukat. Ano yung translation? INP. Ano INV? NIV. Tapos na? Sa 17 din, Pastor. 17. Sinukat niya. 17. And he measured the wall thereof, 140 and 40 cubits, according to the measure of man, that is of an inch. Okay, so sa 16 tayo, ano? Yung 16, the measurement. Measure pa man. The measurements, The measure pa man. measurement of the early eternal city, New Jerusalem.
So yung nandyan sa Revelation 21:16. Ano yan? Measurement. Perfect, ano yun eh. Measurement. City. Yung city na yan ay tinawag na New Jerusalem. So, yan yung tinatawag na city. City New Jerusalem. Tanong kasi ni Nanay Linda, from the head, which is Christ, pagkatapos, sinabi niya, sunod ni Christ ay 24 elders. Tapos, ayan yung sabi niya, sa tanong niya. Pero yung sa binasa natin sa Revelation chapter 21, 16 at 17, yung measurement at tinawag yung sinukat ay tinawag ng bayang banal, ang bagong Jerusalem. Okay, dito sa illustration na ito, anong kakaibahan sa nakita niyo yung illustration na ito tsaka doon sa binasa natin? Four square yung Four metro. square. Sulok yun. Tama. Ito ay Triangle. triangle. Yung binasa natin, Four square. 4 square. Ang tanong, Hindi nga ang 4 square, di ba? bakit siya? Pure. Teka muna, kung alam mo. Mamaya ka, marunong lang. Kakainin yun sa iba. Medyo may ideya kayo. Kunwari, alam ko. Oo. Alam. Bakit siya pyramidic? Bakit yun? At bakit yung dito ay Four square na. 4 square? Eh, bro, babe, Alam ko na. Hindi siya lang kumain ng ibon. Di ba mga bata, oh? Si Joshua daw sa susunod, oh. Kalimutan mo nito, ate. Daw si Joshua daw po nasagot. Sige. Adios. Mike, tinila Mike. Hala. Pwede kayo magpaliwanag. Pwede kayo magdagdag ng illustration. Kasi exam nga ito eh. Exam to. Sige, paliwanag ka, Owa. Bakit daw itong triangle? Bakit sa triangle, pyramid, Naging cube. ito ay 4 square cube. Dali, nagot. Ako. Sige. Alam ko na yun. Wait lang, parang... Ako. Si JP na lang. Kailan mo pinutukain? Pwede nga ito eh, sa science. Diba pagka sa side yung nakakatingin, triangle. Pero when it Dali mo na. Ito na yung triangle, square. Kasi yung triangle, pababa. So yung pag nakita mo sa top, dun yung form ng square. Yung cube, yung sa top, meron ano doon. Basta yun yung cube. Yung makikita yung square. Okay, so pero kakaibahan to pinag-uusapan natin. Ano din Tama pagkakaiba? na explain na Pastor. Tama explain ko kung nasa taas ka. Pero yung pinakita kay Juan, nakita yung taas, baba, saka yung palibot eh. 4 square, it's a cube. Nagot ka na? Ito ba pwede tawagin cube? Wala na daw sagot sa kanila. Father mo. Pwede bang tawagin cube? Cube. Pwede. Hindi. Hindi pwede. Pwede. Bakit? Kung nasa taas ka, pwedeng tawagin cube? Pwede. Pwede. Kung nasa taas ka. Pero pag bumaba ka na, hindi mo na siya cube makikita. Pati sa kanya na. Triangle, ito talaga. Ito yung nakita, 4 square talaga. O, baka may anak si Owa. Bakit doon? Anong pagkakaiba? Okay pa na siya. O, Joanna. Ruth. Try mo lang. Try. Kaya
Right, be. Halika. Huwag matakot. Tagal na kasi. Wala. Si Iyan pa doon. Oh, fit. Ano ba kakaiba nun? Bakit daw isa triangle, isa Bakit mo? square? Baka sabihin niya, Ay, expert hindi pala. sa trial. Ikaw na mag-aralan pastor sa school yan. Ikaw po na mag-aralan sa school. Ang bawal talaga pag silver. Sino pwede pa? Huwag ka lang, kahit hindi sumama yung sagot. At least Sagot daw muna. makapag-participate kayo. Kasi training yan sa atin eh. Training sa atin yung nagre-response tayo. Sige, JP. Eh, sasagot ka na. Sino pala? Sige, unahin natin si... Naging bago tsaka naging perfect kasi grabe ko. Ano na? Ano daw? Ang sagot niya, Pastor, yung isa daw perfect, yung isa perfection pa lang. Hindi ba perfect to? Perfect. Perfect yan. Sagot ko po, yung triangle, part siya ng perfection. Pagdating dun sa head, yun na yung si Cristo, tungkol kay Cristo, which is yung perfect, yung square. Sinasummarize mo na yung sagot niyo yun. Kasi dun sa triangle, part pa rin yung perfection, parang step by step siya, para maging perfect. Alam niyo yung echelon? Yes, Ed. Sino nakakaalala kayo? Tinuro na ito dito, no? Siya yung nagkakap. Si Richard Gann, sabi Siya niya. yung nagka- tinuro yung Verpantine. Si Christ ang nakakap dyan sa... Perfect na yung triangle din. Yung cup, no? Si Christ na nakakap Perfect sa... square yan. Dito na sa taas, square yan. Gugma. ni Brother Branham. Triangle. Alam mo, hindi ka. Ano ang pagkakaiba ngayon nito? Pagkakaiba nito Ako. dito. Ati, Ako muna. Sige, next ako. Bibigyan ko kayo ng keyword. Sige, ikaw muna pa. May kinalaman ng sagot sa ko. kung perfection, no? Pag perfection, Perfect din naman niya, kaya lang. may kinalaman. Oh, alam mo ata, ako na muna. Dispensation. Para dagdagan mo. Dito yan sa lupa. Ako. Baka matumbok Okay, na isa sa yan. Sagutin ko? Baka matumbok na yan siya. Hindi. Ang dati kasi parang Panahon natin yan. baka hindi ko alam. Ano ang pagkakaiba nito sa perfection, di ba? Pagkakaiba nito Ang pagkakaiba po niya, sa pyramid sa Mental dispensation. ang pagkakaiba po niya, dun sa triangle, meron pang nagkakap doon, si Jesus Christ. okay. Pero dyan sa cube, wala na siyang cupping stone because they are equally together. Kaya sinabing perfection, they are perfect po, but they are Bang, malapit equal. na. They are equal in each Side. equal side. Ibig sabihin, wala na kasing head dito sa New Jerusalem. Because, equal na sila, parang speak the same thing na sila parehas. The same thing. Ako dagdagan ko. Ako dagdagan. Ako na to. Malapit na yung kay Sister Lisa. Ako na. Basta to. Sa triangle, Pastor, Sige. sa dispensation, Sandali muna. Wait lang. ang magkakap dyan, si Cristo. Ibig sabihin, hindi pa tayo pantay-pantay dyan. Pagdating mo dito sa cube, that's a perfect square, wala nang panganay. Overcome na. Pastor, kasi pantay na dyan. Ako dagdagan mo sinabi mo. Ako. Ako muna. Tama yung sagot niyo parehas. Pero kailangan matumbok niyo. Berayan, ay, ano ba yun? Mali, hindi ko na. Ano, kung na sila dyan? Wala na hukom dyan. Layo mo na. Malapit si CJ. Basta, Si Joanna. the same thing. Ito. They are, katulad ng 13, First Corinthians 13, they are speak the same thing. Oo, naalala. Iisa na yung kanilang mind, iisa na One yung mind. na sila. Isipan, they are equal, kaya nga 4 square, because they are equal to each Tama other. yun, tama yung equal. Tama. Pero kailangan matumbok niyo yung sagot. Wala na kasi head, wala na si Lucidel, kasi Tama yan. they are Layo mo nito yung akin. Tama yan. Tama naman yung sagot ng Lisa. Tama naman. Anong dahilan bakit wala na yung At eh, wala na kasi head siya.
Wala na. Eternal, eternity. Si Ate Shi. Wala nang pangalan. One word. ang One kailangan. word. Mature. Ha? Mature. Ano yan? Aray ko. Matured na Ano lahat. yun? Hindi nga mag-mature eh. Ang Congregation. mature dito yan. Dito perfection to. Congregation. Ibig sabihin, ano na yan? Pinili na. Unity. Kasi, Ano na yan lahat? Perfect na? perfect to, perfect. Bakit siya naging perfect at bakit tinawag ng cube of Foursquare? Opo, ano lang. Sige, Dito Sister kasi Jolie. si Christ. Ah. Ano, ito wala na. Dahil mo na rapture na. Sundan niyo lang yung sinabi ni Sister Lisa at saka ni Kasi millennium na CJ. Ha? Unang pakinggan niyo yung sinabi nila. Dispensation. Isang word lang ang hinihiling ko dito. Dito at dito. Tama ba yung sa isip ko? Yan na nakasulat na Ibang kalalagayan. Yung ano kasi, ako, dito kasi sa echelon, may subordination. Ibig sabihin, yun nga sinabi ni Sister Lisa, may headship. Dito sa ano is perfect na. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na ito yung subordination, na wala na yung subordination, ibig sabihin, nagkukusa na yung tao. Hindi kagaya dito, may nag-guide sa kanila, may subordination pa. Medyo pinakamaganda si Lenlen. Ulit Yan dahil yun ba, medyo Yan sa echelon, malapit na may yun. subordination. Kaya hindi pa nakabuka na ganyan, di ba? Hindi, kung makikita nyo dyan, sa side by side, right angle, di ba? Perfect na siya. Perfect measure. Perfect measure. Dito hindi pa. Kasi nga, hindi naman nawawala yung subordination. Bakit hindi siya perfect? Hindi ba perfect measure yan? Yun nga, may subordination. Perfect din, pero may hindi pa lahat nagkukusa. May subordination pa. Meron pang tinitingala. Yung height niya, yung width, yung length, hindi ba perfect? Perfect. Perfect yan. Pero ano yung pagkakaiba dito sa dito? Yung sinasagot mo, ha? Walang pusa. Yun nga, yung dyan kasi perfect na yung tao kung saan na siyang Sa gumaga. measurement. Hindi, measurement, sabi ng perfect. Di ba, the number of the in the angel is the number of man. Perfection na siya. So, yung sabi ni Sister O, sa Lisa, likod. Sa likod dyan. Mali ba ako? Mag-participate kayo. Eksakto. Kahit hindi Ate She. sagot nyo. ayan, may naka- Yung length. Wala lang mataas. Dito kasi, meron pang mataas sa Jesus Christ. Then dito sa cube, which is the perfect cube, wala nang authority. Wala nang mataas, kundi pantay-pantay na sila. Oh. Wala na mataas, pagkay-pagkay na sila. Kasi they are Tama. equal of each Okay, Yes. so, tama, pero Anong kulang? support. Ano po ba yun? andito sa sagot, andyan yung one word. Nandyan. May papasa. Sinulat ko yung one May word. headship. Anong pisa doon sa... Oh, si Lisa. First So, letter. tatlo is, hindi pa siya perfect. Capstone. Cap. Jesus Christ. Tapos dito wala na. Ayun na nga. Wala nang panganay. May nagka-car, pero doon wala Wala nang na. cap. Wala nang diet. Walang cap. Wala nang diet. Ano ba? Oh, sukat ang, tama, sukat ang mention ng Wala nang headship. Wala nang Diba? headship. I saw Tama. Oo. Pero, sinabi na yun ni Sister Lisa. Sinabi ko rin yan. Wala nang Christ. Pares naman yung sagot niya, pero kailangan matumbok yung sagot. Ano ba kulang? Hindi ko na alam. Ano ba? One word lang, Pastor? One word. pantay-pantay na. Nakukuha niya, Perfect na. halos nakukuha niya na yung sagot eh. Saan yung one word, Pastor? Sa ano yung kulang? Saan yung nakasulat oh? Sa cube? Cube square. Nakasulat oh? Alam ko na, God made the all in all. Tama. Dito, New Jerusalem. Dito is Cube three. per square. Ang sunod na, dispensation. Perfection. Ano yung bagay, bakit meron ito na bakit ito wala na? Si Christ. Masakit nyo na nga halos eh. Meron si Christ dito. Dito, Ipapasakop na ni Christ. Pinili na. Alam ko na. Pinili na to. Sino pinili? Yung Right na nga kasi yan dyan eh. Ito, bride. Pastor, Yung Jerusalem na yan. New Jerusalem. Hindi na yan bride. Hindi na yung bride. wala nang ano. Wala na bride dyan. Wala na nga si Cristo yan, wala pantay na lahat din. Perfect. Alam ko na pa. Wala nang headship Nakikita yan. niyo ba ba si Cristo rito? Wala na. Wala na. Tribulation. Puro halos wala, hindi ba? Wala na. Pero dito nakikita nyo? Yes. Hindi na siya yung... Pantay na nga po kasi
ko na. Maybe all in all, Ang Jesus Christ kasi ay magiging parang kagaya. O, malapit. Talata. Bigyan niya kapatid, talata. kapatid natin. Hindi ako maging Scripture. Ayun, tama yung sinabi niya. Now we are, sinabi ni Cristo na, Yan, talata. Revelation yun eh. Corinthians. Revelation. Siya pangalan sa lahat sa lahat. Oo, ay, Pare-pareha. hindi, Corinthians. O, yan, hanapin niyo. Lahat ay Ang lahat ng pare-pareho. pamahalaan. O, hanapin niyo. Hanapin niyo. Buksan niyo yung Lahat Bible. ng pamahalaan. elder brother, Katulad tayo ni Cristo. Hindi naman kakaiba. Antay tayo. Tama. Pare-parehas na. yung Kaya, elder di ba brother, sabi ko, nalalaman mo si Kristo? Wala nang hintig. Nelita, nakikita niyo pa si Kristo? Wala tayong mga anak ng Diyos. Yan na. Ito, nakikita niyo si Kristo. alam ko na hindi lang si Cristo na, marami na. Okay ka, 1 Corinthians. Anong Ayun nga, chapter, anong verse? elder brother, Ha? 131. Mali. 51. Ano mo quote doon, Pastor? Ano mo quote doon? Sabi ka, Hindi, Pastor. Pagkala ako Bible. okay, Kayo'y kaaway dati, ngayon kaibigan ko. hindi, isusuko ni Kristo. Oo, isusuko sa lahat ng... Isusuko ni Kristo, yan ang word. Alam ko, Kasi, ang Hindi, bigyan yung verse. Verse. First Corinthians 15:20. O, basahin niyo. Hindi. sige. Sige, pakibasa. Sige. First Corinthians 15:20. Isusuko niya lang ng bagay. Isusuko niya lahat ng lahat sa lahat-lahat. At siya magiging When all things shall be subdued Unto him, Aha. then shall the Son also himself be subject unto him, Aha. that put all things under him, that God may be in All in all. all in all. Yun ang sinasabi kong verse kanina. Sabi dyan, Yun ang sinabi. isusurrender niya Kumain tama. ko liwan. Rules ang ano? Ano sabi? Sabi niya, when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, Be subject unto him. and put all things under him, Aha. that God may be all in all. Yung salitang subdue unto him, dito yan. Let's say, dispensation to ha. Wala namang words. Wala namang isang From the words. time of Adam Ha? Walang isang okay. word. Maybe To the church that people ages, ulit pantay na yun. to Magiging the brother great na. revelation and the So sa millennium. bundon, pantay na lahat. O hindi lang All siya. Lahat na tayo. New Testament, Ayun o. church ages, tribulation, tapos Tanggal ka. millennium, and then eternal age. Okay, Akin nga, hindi nag-cheat. itong pyramid, ang tawag dyan ay echelon. Tama, echelon. Ang ibig sabihin, merong chain Of command. of authority. Ibig sabihin, tama sabi ni Sister Lisa, merong nasa itaas na Headship. nagkukumanda. Nagbibigay ng utos na kailangan sundin siya. So, sa dispensation from Old Testament, New Testament, sorry. Hindi kasama. New Testament, kailan matatapos ang echelon? Kailan matatapos yung chain of authority? After of millennium. Pag sinukunan niya lahat. Kailan? Saan dito sa Sa panahon eternal nito? age. Dulo ng millennium. Dulo ng Millennium. millennium. Sa Dito. eternal age. Eternal age. Great White Throne Judgment. Pagkatapos ng Great White Throne Judgment, yung 1 Corinthians 15:28 na binasa, dito isusugo ni Kristo ang lahat pagkatapos na maipailalim sa Kanya. Ang lahat ng kapangyarihan. At sa Kanya, isusugo naman sa Ama lahat yun. Ibabalik niya sa Ama. At ang sabi, ang Diyos ay mapapasalahat. So, pagdating sa millennium, halimbawa, ito millennium.
Ito bang pyramid? Nasa millennium pa ba? Yes. Bakit? Yes po. Nasa millennium. Bakit kasi nasa millennium pa ang pyramid? Kasi May May headship. mga trials pa eh. May headship pa. May Yes. authority. Makakawalan pa yung jam. kailangan ba sumunod ng mga tao kay Kristo? Kailangan. Sa millennium. Eh di mas lalo ngayon, di ba? Pero dito, matindi na. May mga nasa perfect So, body. kailangan, Mortal sa church body. ages spiritual, kailangan natin sumunod kay Kristo. Hindi pa. Siya yung pinaka-head natin, okay? So, the first Corinthians 15, dito at the end of the millennium, ito-turn over ni Kristo sa Father. So, pag tinurn over ni Kristo sa Father, yung lahat ng kapamahalaan, authority, then God may be all in all. So, pagdating ng eternal age, nakita ni John na bumababa siya in a cube. At yun yung New Jerusalem. Bumababa. Nakikita ba ba sa bumababang ito, nakikita pa ba si Kristo? Naintindihan niya kung saan. Anong tawag doon? Niya naintindihan. Day na. Hindi, si Dan. Kasi dyan, hindi niya masyadong nasilip. Rema lang. So, ibig sabihin, halos hindi mo na makita si Kristo. Kasi ang sabi doon, sa pinasan ninyo, 28, hanggang 28 lang may nabasa, 29. 28 lang po. 28 lang? And God may be all and all, di ba? So, Diyos na kasi ang nagkukuman dito. So, Pastor, Hindi ang kasi. mangyayari, si Kristo, parang ano na, ay, sinuuna na sa Ama lahat-lahat. Tama. Ngayon, si Kristo ay magiging pareha namin natin. Kapatid. Elder Mga Brad. kapatid natin. Kapatid natin. Kasi ang panganay. Glorified. Kapatid na lahat dito. Pagiging kapatid na panganay, hindi mababago yun. Oo. Ang pagiging panganay ni Kristo, pagdating sa eternal age, hindi magbabago. Lahat ng ano na meron kay Kristo, hindi magbabago. Pero, when it comes to the authority, wala na. Wala. Kasi bakit? Kung wala na yung authority sa kanya, nasaan ang authority? Sa Diyos. Sa Diyos na. Diba sabi, ang Diyos na ang Mamahalang sumasa lahat. hindi na si Kristo. Ibig sabihin yan, ibig sabihin ito, ang Diyos na ang nag-govern. Ngayon, si Kristo Pero yung ano, hindi mawawala sa kanya. Si Kristo, Kung ano meron siya, sabi. ay nagiging tulay pa rin dito. Amen. Ang bride ay magiging tulay pa rin dito sa bayang banal sa simbahan ng Jerusalem. Yung physical Jerusalem. Yun natin. Pastor, Ano yung ginagawa nyo? Pastor, kung isusuko niya, Pastor, hindi ba siya Physical maging na Jerusalem. kapantay ng bride? Hindi ba siya maging kapantay ng ano, tao? Kapantay natin si Kristo doon. Kasi, Pero yung si ibig Kristo, sabihin- pagdating natin sa turn over na, kasi wala na, tapos na lahat eh. Lahat ng gagampanan ni Kristo from this church ages, the tribulation, and the millennium, lahat tinapos na ni Kristo yan sa dulo ng millennium. Lahat ng kapamalaan ay binigay ng Diyos sa Kanya at ito'y nagampanan niya. Wala na siyang paggagamitan pagdating sa eternal age. Pero ano yung paggagamitan? Authority. Yung training o yung echelon. Pero nandun pa rin sa kanyang Hindi na kapangyarihan. kailangan mo, utusan tayo ni Kristo ganito. Hindi. Bakit? Sagot ko kanina, Sister Lisa, bakit hindi ka na kailangan putusan dito? Kasi Pusa na. pusa ka na. Nakarating ka na nga dyan eh. Yun ang salitang perfection. Yung sa atin ngayon, pwede bang mangyari? Ang church ay perfect. Pwede. Pwede, di ba? Yan ang goal natin. Bakit may training sa church? Bakit para saan yung training? Kasi yung training, kapag sumunod sila, aabot sila doon sa tinatawag na perfection. Ano yung perfection? Hindi mo na sila uutusan. Bakit hindi mo na sila uutusan? Kasi Pusa na. magkukusa na sila. Ngayon, kukusa ba? Di pa. So, kung hindi pa sila nagkukusa ngayon, kailangan po nila ang training. Yung training ang magtutulak sila papunta doon sa kasakdanan. Kasi, yung tao ba na mapapagalaw mo ba agad, mapapakusa mo yan ang walang dinaanan ng training? Hindi. Tama? Kailangan dumaan sila sa training. Dito sa church pa, sa church,
nakita natin may kapatiran gumagalaw na hindi mo inuutosan. At kung pusa siya, ibig sabihin niya mataas ang antas ng kanyang kalalagayan. Mataas ang antas ng kanyang kalagayan sa spiritual na naabot niya. Kapag ito inuutosan pa yan, tipo yan ito, echelon. Oh, Brad, oh, sis. Pag ganyan pa ang approach natin, ibig sabihin, nasa process ka pa ng immaturity. Pero, kapag ikaw ay hindi na inuutusan, isa pa rin, pag hindi na inuutusan ng kapatiran, sabi ko, hindi ka na inuutusan, ano na ang ibig ko sabihin? Ang kalagayan mo? Hindi, kusa ka na, tama. Hindi ka na inuutusan, hindi ka inuutusan, ikaw na yung Nag-uutos. yung matured, yun na yung mag-uutos. Yun na yung may authority. Tama sabi ni Sister Linda. Hindi ka pwedeng mag-utos na hindi mo inabot yung authority ng maturity. Kapag ikaw ay inutusan pa, kapag ikaw yung ginagawa pa ng training, na-assert ka pa sa training, nasa level ka pa lang na napuntang maturity. Pero pag umabot ka na sa maturity, ikaw na yun. Kusa ka na eh. Mararating mo muna bago ka mag-utos, ikaw na kusang gumagawa. Susunod, ikaw na yung nag-uutos. Tama? Pero lahat ng iyan ay hanggang bago mag-eternal age. Pag, di ba rapture tayo? Dito tayo rapture. May tribulation ng 7 taong maghihintay. Bababa si Kristo kasama tayo sa unang tapak sa millennium. Anong? Mag-uutos pa tayo sa glorified ka na sa isang lugar ka ng kalagayan sa millennium. Na kung saan mamumuno ka sa maraming bayan, sabi sa Bible. Pag namumuno ako, Anong? Glorified the body na ito. Mag-uutos ka ba? Pero may kapag tinatanggol na ito. Tama, kung mamumuno ka, meron ka Authority. authority. Mag-uutos ka sa kanila. Kaya, ang reward sa atin, kaya dumadaan tayo ng training ngayon sa hukom, pag nakagraduate ka, alam mo kung paano ka magamit pagdating sa millennium. Paano ka mag-uutos? Paano mo ipapagawa? Kaya meron tayong training. Okay? So, yan yung, si Kristo yan, echelon, siya yung, tawag doon, merong authority. Pagdating ng dulo ng millennium, yung pyramid, tama sabi ni JP, pag tumingin ka sa taas, 4 square yan. Pag perfect na, wala na si Kristo sa authority, yung taas, bubuka yan. Yung dulo ng pyramid, 4 square ang babae. Pag ganun yan eh. Ito, 4 square yan. Ito, nakaganito lang, no, triangle. Pero, may 4 na sulok yan. May 4 na sulok. Ito na ang dulong yun. 1, 2, 3, 4. Na nakaganon. Pagka mag-i-square, yung dulo bubukas. Magiging cube. Magiging 4 square. At kapag nangyari ito, wala na yung changing of authority. Wala na yung nagkukumand dyan. Transformation. Ang Diyos na ang namamahala sa lahat. Ngayon, tanong tayo, kung si Kristo ay brothers natin, at tayo yung church na tinubos niya, sabi ni Pablo, magiging gaya natin si Kristo, magiging elder brother. Kasi, bakit ganon? Kasi si Kristo, sa eternal age, hindi na mag-uutos sa'yo yan. Wala nang iutos sa'yo si Kristo. Bakit? Kasi, ikaw na rin yung katulad niya. Katulad na natin si Kristo doon as glorified, as a theophany. Tatatak sa puso. Theophany tayo sa eternal age. Doon may theophany. Theophany. God's manifestation ka na ba nito? Tayo na yung katawan ng Diyos sa eternal age. Ay matututo. Ngayon, doon sa eternal age, may mga millennial citizen na nakapasok sa eternal age. Tama? Perfect body. Ito yung mga naparami sa millennium na nakagraduate, pumasok sila sa eternal age. At sila yung ikilala sa atin sa bagong Jerusalem.
Ano yung tingin sa atin ng mga tao ito? Tayo yung ano? God's manifestation. Kung Chopani, anong ibig sabihin? Ikaw yung representative of God. Kasi bakit tayo magiging representative ng God? Hindi lang tayo si Kristo kasama doon. No? Si Kristo tayo lahat. Lahat ng nagtagumpay, lahat ng may glorified body. Kay Diyo, Panginoon Diyos, pagdating sa eternal age. At sabi nga, tayo yung magiging representative ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw yung makikita ng Diyos sa panahon yan. Tayo yung makikita ng Diyos sa panahon na yun. Halimbawa, nasa eternal age na nagumpay tayo, na may managumpay tayo lahat. Nakarating na tayo sa eternal age. Tapos na ang millennium, nasa eternal age na tayo. Kasama natin yung mga mortal. Ang mga mortal, hindi glorified body yun. Meron lang silang eternal life. Pero hindi sila katulad ng bride, ng katulad ng city, New City, New Jerusalem, na glorified body na siyang theophany, na siyang God's manifestation. Yung mga tao doon, hindi sila gano'n. Katulad sila ng ganito, pero hindi ganito. Iba. Yung paano yung sa panahon ni Adam noon, babalik ulit sa katawan gano'n. Pero wala silang glorified body. Ngayon, alam ba natin na sinabi ng Bible, merong puno na nakatayo doon. At yung puno ay merong iba't ibang klase ng bunga. 12 kinds of fruits. At sila ay nagkakaroon ng pagpapalit ng dahon for every month. Nasa Bible yan. Nasa Book of Revelation. Okay? So, yung situation na nandun tayo sa eternal age, pag nakita tayo, may fellowship pa doon. May fellowship sa eternal age. Pero, ang fellowship natin sa eternal age, hindi katulad sa panahon na may dispensation na mayroong authority. Pilipin na Kristo. May ano, hello. Nakikita di ba? May sabi dito si Sek. Sabi ni Sek, tayo na yung katawan ng Diyos sa eternal age, nakapasok sila sa millennium. Tama. Tayo yung katawan ng Diyos. Pero, hindi lang sa millennium tumagos tayo sa eternal age. Meron akong tanong. Sige, Sister Maria. Kung kagaya tayo na kay Adam Eva, Hindi tayo magiging katulad, hindi tayo babalik. Iba yung katawan natin. Pagdating ng glorified body, hindi tayo babalik doon sa kung ano yung meron sina Adam at Eva doon sa Garden of Eden. Ang magiging katawan nila, yung katawan ng mga nasa millennium. Unti-unti nire-restore yun sa loob ng isang libong taon. Pabalik doon sa kalagayan nila Adam and Eve, doon sila bago magkasala. Pero tayong bride, tayong si Kristo at tayong bride, Chopani. Ang pag sinabing Chopani, no, Diyos na kalalagayan, manifestasyon ng Diyos na kalalagayan. Body, soul, and spirit. Hindi lang katawan, body, soul, and spirit. Ilang percent po yung pagka-chocolate? Ano na? Kung sinasabi niyo po body, soul, spirit, ilang percent po yung pagka-chocolate? Fullness po ba yun? Fullness. Katulad ni Kristo. Si Kristo fullness eh. Pagka tayo halimbawa, pag tayo nakarating na rito sa kalagayan ito, New City, New Jerusalem, perfect. Kaya sinabi ko. Ang kalagayan natin doon, kung ano si Kristo, yun na din tayo. Sister Linda. Yung ating kalagayan doon, yung ating condition is fullness of the Godhead. Kasi bakit fullness? Body, soul, and spirit yan. Kung ano si Kristo, magiging gano'n na rin tayo. Si Kristo kailan ba naging full? Nung siya ay resurrect. Tama? Tayo, di ba meron tayong spirit? Ngayon, may Holy Spirit tayo, tama? Nakakonect dun sa spirit natin. Ngayon, yung spirit natin, nakakonect yung spirit ng Diyos doon, naka-one yung ano.
Nakakonect siya, naka-merge. Pero, yung katawan natin wala pa. Yung kaluluwa natin, pinoprocess pa. Pag sinabi natin kaluluwa, yun yung mind natin. Pinoprocess pa yan to perfection yan. Yung perfect understanding. Ano yung perfect understanding? Hindi lang ito yung malaman mo yung malalalim doktrina o hindi masama yan. Ano yung perfect understanding? May kinalaman yan sa yung kasakdalan, may kinalaman sa pagsunod yan. Yung iyong kaisipan, hindi na yung sinutusan ka pa, hindi na yung pinaliliwanagan ka pa ng ganito. Hindi na ganun. Ngayon, papunta tayo doon. Pagkakalagayan natin, pinapaintindi ka, pagkakalagayan, inutusan ka pa. Hindi masama yung inutusan ka, hindi masama kasi malaking tulong sa atin yung para marating natin yung perfection. So yung thinking natin, let's mind be in you which was also in Christ Jesus. Sabi ni Pablo ngayon, Philippians 2:6. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano yung merong kaisipan sa Kristo? Humility. Pagkabirihan ng kalagayan, pagiging patas. Yan ang nasa kaisipan ni Kristo. Ang sabi ni Pablo, maging ganun din ang ating kaisipan. Yung kaisipan ni Kristo, wala siyang anumang tinatanggihan sa kung anong gusto ng Ama. Let this mind be in you. Magkaroon kayo ng kaisipan tulad na kay Kristo. Ano yung kaisipan ni Kristo? Patungkol sa pagsunod. Perfect yung kanyang pagsunod. Tama? Kapag ka nangyari yun, na-overcome natin, napagtagumpayan natin, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, at kapag tayo namatay, at nabuhay tayo, resurrected, nag-glorified body tayo, ibig sabihin, fullness na magiging kalagayan natin. Body, soul, and spirit, fullness of the Godhead yan. So, theophany. Ikaw na o tayo na ang manifestasyon ng Diyos. Ibig sabihin, alam naman natin yung Diyos, siya talaga yan, walang pwede kumangkin sa kalagayan niya. Pero dahil nasa atin, sabi ng Biblia, and God may be all in all. Nasa, bababa siya mula kay Kristo, sa bride, at yung tinawag na yung Jerusalem tayo ngayon, papunta sa mga tao na sa eternal age. Yung eternal age ng mga tao nandun, yun yung Sister Balet, nakabalik sa panahon nila Ina. Okay, so, Yun, ito naman, mas lahat ng dyan sa ano na yan, ang tawag nila, we are the tabernacle of God. tabernacle of God, correct? Tama. Tayo na yung magiging tabernacle kasi katawan na tayo ng Diyos eh. Hindi lang dun sa loob pati ito, katawan tayo ng Diyos. Tanong ako, akin na yung may ano yung doon sa, di ba, ano na tayo glorified body, sabi, may pinamumunuan tayo doon. Sino ang mamumunuan natin doon? Yung mga nanggaling ng milenyo po, Pala. na lumusot siya ng white throne judgment, tapos nakarating sa eternal age. Yung pala pamumunuan natin doon. Opo, itong mga tao na nandito, magpaparami kasi napakarami na sa kanila. Ang dami na kasi una, wala si Satanas, naka-chain or sin ngayon, yung tao magpaparami. Kung may mamamatay man dito, hindi sobrang katulad sa panahon natin ngayon na araw-araw marami namamatay. Sa panahon ng milenyo, hindi ganun kadalas ang namamatay. Kasi medyo nire-restore to eh. So, dami talaga sa trabalin ng tao dito. Kaya pagpasok ng white throne judgment at dumating na yung eternal age, yun yung pinaka-final, yun ay 8th day. Napakaraming tao Yan dyan. ang pamumunuan natin. Mamumulong tayo dyan. Hindi naman yung asing mamumuno. Di ang pamumuno po kasi natin ang pamilya. Ibig sabihin, ang gagawin na tayo yung nakikita din ng Diyos. Yun nga. Tayo na ang, bilabasa na. Hindi ibig sabihin, hindi tayo nagpuutos sa kanila, nagkukuman sa kanila. Nagkukusa din yung mga tao dito. Pero, ibig sabihin, tayo yung nagre-represent sa Diyos. Tayo yung nakikita nilang nasaan yun ng Diyos. Form of God. Form of God yan. Kaya pag nagsalita tayo doon, hindi tayo nagsasalita bilang tao. Nagsasalita tayo doon bilang Diyos. Mukha ba makapangyari ito? Kaya nga, di ba, napakalaki ng ibibigay pala ng Diyos sa atin. Pero yung training natin na pinagagawa sa panahon natin, kailangan natin ma-overcome. Kasi ito mo kapalit dito yun. Sa training natin naglalaro.
Diba? Kaya sabi ko kanina, yung preaching ko kanina, take heed what you hear. Ibig sabihin, ingatan ninyo yung napapakinggan ninyo. So, hindi ba may tanong? Kanina may tanong? Ano mo? Wala? O sige, papadaanin ko yung kay Brother Josh bago kayo mag Chronicles at series. O konti na lang tayo, may mga nagkakas ko. Joshua. Brother Josh, meron kang 30 minutes. Share ko na